Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po sa lahat and may God bless us all. Pag-usapan lang natin ng maiksi mga kababayan. Ito pong si Yusek Claire Castro at si Ping Lacson. Kasi po meron po silang mga sinabi si Yusek Castro tungkol dun sa bagong spokesperson ni Tokmol Sara Duterte. At ito naman pong si Pampilo Lacson mukhang may isinisiwalat po na korupsyon. Ayan ang tinatawag niyong fiscalizer, no? Korupsyon kaagad ang nilabas. Okay? So, unahin po natin si Yusek Claire Castro na sinasabi niya, hindi na kinakailangan pa ng attack dog ni Sara Pusit Duterte. Kasi kung maalala nyo, itong linggong ito, nag-hire po ng sariling spokesperson ang inyong Vice Presidente. Another gastos na naman po ng gobyerno yan. No, nakikigaya siya sa mga spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives for Impeachment Trial, Attorney, sino ba yun? Bukoy, Antonio Bukoy. Tama po ba? At yung isa naman, spokesperson po ng Senado for Impeachment Trial, si Attorney Tungol. So nakigaya siya. So another pondo na naman po, no? Pasahurin na naman ng taong bayan. Biruin nyo yan kung gaano kalustay ang nasa gobyernong ito, no? Dalawa sa House of Representatives, isa sa Senado, at nakigaya ang Tokmol, no? Ibig sabihin, kinakailangan niya pang mag-hire ng attack dog. Pero sinasabi nung kanyang spokesperson na former Yusek ng DTI, hindi naman siya attack dog. So ano ka? Spokesperson, kayo naman kung ano-anong nasa isip ninyo. Huwag nyo naman ganunin yung bagong hire na tagapagsalita ni Tokmol. Kasi hindi po marunong magsalita si Tokmol. Ano po siya? PP. Pero mo, nag-hire ng spokesperson para magsalita in behalf of her. Na ang ginagawa lang naman ay puro gala-gala, puro travel-travel. Ano daw po siya? Yun ang sideline niya po. May sideline po ang inyong Vice Presidente. Ano yon, Tokis? Travel vlog. Pinapakita niya po yung mga tourist spot sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Tulad nung sa ICC, tourist spot po yan. Bakit? Dinadayo po ng mga turista ang ICC dahil daw kay Digong Oo, kaya malamang baka hindi naman na papakawalan ng ICC si Digong kasi malaki ang income ng Netherlands sa turista dahil daw kay Digong. Kasi sabi ng mga followers niya, mga supporters niya, kung saan man dalhin si Tatay Digong, tiyak lalago ang economy dahil sa turistang mga Pilipinong supporter niya. Akala ko ba naghihirap kayo? Akala ko ba nagugutom kayo? Meron pala kayong perang pang travel kung saan pupunta si Digong. Akala ko ba, sabi ni Pusit, nagugutom ang mga Pilipino. Bakit ka nandyan sa Netherlands? Bakit ka pumunta ng Australia, Malaysia, o ngayon sa susunod, after January 23rd, habang nagsusona ang Pangulo, nasa South Korea siya, di ba? Kung personal mong pera yan, o di sana itunulong mo na lang sa mga nagugutom mong mga constituent, mga follower, supporter. O, di ba? Kabaliktaran lahat ang sinasabi niya at pawang kasinungalingan, mga kababayan. O, nag-hire siya ng spokesperson niya. Ano ang sabi ni Yusek Castro? Hindi niya na kailangan ng attack dog. No? Hindi na. O, sabi lang ni Yusek, you know what I mean. Kasi siya, si Sara Tokmol Pusit Duterte ay isa ng attack dog. Pero anong klaseng attack dog siya? Siya, yung taga-utos, atakein ninyo.
Siya yung leader na hindi umaatake. Bakit? May mga minions, mga kababayan. Di po ba? Ang tapang talaga ni Jose Castro. Diyan akong believe kaya kung tatanggalin nyo si Jose Castro, yun, may bago pong secretary ang PCO. Hindi ma-confirm ang mga ito, no? Lagi na lang, pang ilan na yan? Pang 5 na ba yan? Okay, so sabi lang ni Jose Castro, hindi niya na kailangan ng attack dog. Hindi na. You know what I mean? O bakit? Kasi siya mismo, si Sara Tokmol Pusit Duterte, ay isa ng attack dog. Oo, yun nga lang, mahinang attack dog. Yung pag-atake niya, superficial. Walang substance. Oo. Kumbaga, tahol lang ng tahol, walang bite. Oo. Yung atake niya, ataking ano? Ataking ano? Potchu. Okay, so punta naman tayo dito kay Senator Fiscalizer. Yung hindi daw di umano tumanggap ng mga suhol ng mga pork barrel. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Senator na po kasi ano na yan, nanalo na siya, no? Kanya pong nabasa, sabi niya, meron pong mga pork barrel na nakapaloob sa budget. Oo, may nakapaloob po na pork barrel sa budget. Yun ang sinasabi niya. Meron nga daw po isang congressman na ang nakuhang pork barrel ay 15 billion. Oh. Tapos daw nung una, yung mga senador, merong pork barrel na 200 million. Tapos sa House of Representatives, 70 million. Ba? Parang kulang yata yun, 70 o 700 million. No? Ngayon daw binaba daw yun. Pero sabi niya, nung mabubusisi na, mukhang binabaan, nakapaloob po yan sa budget. So yan na po, no? Yan po ang magiging trabaho ni Senator Pampilo Ping Lacson. Kung totoo man yan, no? Kung totoong ganyan, dapat managot. Yung mga insertions ninyo, dapat yan ipaliwanag ng House of Representatives. Sino Senator Lacson sa mga Kamara de Representantes, sinong mga senador ang tumatanggap ng pork barrel. Huwag kayong magmalinis. Sabi natin, kung merong mali ang administrasyong ito, whether kakampi, bibirahin natin. Kaya matindi, no? Isang kongresista, 15 billion ang pork barrel niya. Biruin mo yan, magkano ang kukuning ang hinihingi o pinopropose na budget? 6 trillion. Di anlaki na yan. Tapos kayo, kurakot dito, kurakot doon, insert dito, insert doon. Sinong niloloko ninyo? Di ba? Nasaan ang sinasabi nyong bawal ang korupsyon? Ganun pa rin. Huwag nyo kaming lokohin, Kung Pampilo Lacson, ituloy mo yan. Kasi sabi ni Pampilo Lacson, patuloy siyang mag-iimbestiga dyan. At kung ano man po ang mapatunayan ninyo, transparency, no? Ilabas nyo yan, yung mga pangalan ng mga mambabatas, whether sa House or sa lower house. Dapat malaman ng taong bayan sino ang mga kurakot, sino ang mga magnanakaw sa administrasyong ito. Wala po tayong sisinuhin dito, even though na tayo ay pro-admin, no? Pero kung may katiwalian, dapat nating batikusin at i-call out. Di po ba? So, Pampilo Lacson, galingan mo, Umaasa kami na malilinis ninyo yan. Dapat lang, kasi kawawa na po ang taong bayan. Walang matinong administrasyon, mga kababayan. Kaya kung sino man yung nangungurakot, biruin nyo, isang congressman, 15 billion, mga senador, may mga milyon na pork barrel. Pero itinatago sa sinasabi nilang lehitimong mga ayu-ayuda. Oy, tama na po yan. Mga ganit kayo. So yan lang po, no, mga kababayan. Maingay na eroplano Okay, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.